paano mag-report ng no-show at wrong pin sa Grab. So yung mga fake booking. So paano natin i-report sa Grab? So pag-usapan natin dito mga paps para sa mga bago kasi maraming bago sa Grab Food ngayon. Idea sa mga luma, samahan nyo ako. Let's go! So yun nga mga paps, isa sa mga challenge sa atin bilang isang rider o bilang isang Grab Food rider o kahit ano pa mga rider, yung mga fake booking. So ngayon sa Grab Food, pag-usapan natin dito yung tinatawag na customer no-show at customer wrong pin. So paano ba mako-consider ni Grab na itong customer na to ay no-show siya at wrong pin siya? So pag-usapan natin dito, lalo na sa mga bago. So ang customer no-show mga paps, ito yung nandito na tayo sa drop-off location. Tapos nagantay na tayo ng matagal, nagchat-chat tayo sa Grab apps, nagte-text tayo sa cellphone, tumatawag tayo sa Grab apps, tumatawag tayo sa number nila. Tapos hindi sila nag-response, wala tayong nare-receive na response sa kanila kahit hi, kahit hello. So nandun tayo sa pin location, nag-aantay tayo tapos walang customer na kukuha ng item. So nakapagantay na tayo ng matagal, umabot na tayo ng 15 minutes yung minimum ni Grab. Mas maganda kung mas matagal pa. Pero 15 minutes lang yung minimum ni Grab. Yun, kung umabot na doon yung pag-aantay natin, nag-reach out tayo sa kanila, pwede na natin yung i-report as no-show kay Grab. So yung pangalawa naman mga paps, ito naman yung customer wrong pin. So paano naman natin i-consider na yung customer ay wrong pin siya? So ganito siya mga paps. So scenario ulit, nandito na tayo sa drop-off location, nasa pin location na tayo. Tapos nag-reach out tayo sa customer, call and text sa Grab and sa number nila. Okay naman si customer, nag-response naman siya. Pero sinabi niya, kuya wala ako dyan, nandun ako dito sa lugar na to na malayo, na which is wrong pin siya. At hindi siya kayang i-deliver kasi masisira siya. For example sa akin, nangyari sa akin sa Olympus sa Caloocan North. Tapos yung customer pala, nandito sa Olympia, Laguna. So ang layo siya, customer wrong pin siya kasi nagkamali siya ng spelling Olympus as Olympia. Although magkalapit naman yung spelling, pero malayong lugar talaga ang nangyari. So ganun, pwede natin siyang i-report ng customer wrong pin. Then magantay ulit tayo ng 15 minutes para proof kay Grab na nag-effort tayo. And also sa akin, mga tips ko lang sa inyo, pag customer wrong pin, madalas si customer, kung kaya naman natin o kung mabait naman tayo, so pwede natin yung i-deliver, kunin lang natin yung right na tama na kanyang address. Tapos minsan si customer, kung mabait siya, nagbibigay na siya ng additional na bayad para sa abala, para sa gas na ginawa ng wrong pin niya. So ganun. So kung wrong pin yung customer, so umantay tayo 15 minutes, tapos may proof tayo na wrong pin siya, so pwede natin siyang i-report kay Grab as wrong pin. So ganun yung wrong pin mga paps. So since alam na natin yung difference, ano yung mga meaning ng customer no-show at customer wrong pin, ngayon ito naman yung napaka-importante sa lahat, kung paano natin to i-report kay Grab para mabalid tong report natin na ganito nangyari na wrong pin at siya ay no-show, customer wrong show. Yan. So ano naman ang paanong step by step natin gagawin para ma-report natin siya. So I would like to share yung share screen ko sa inyo. And ito siya guys, share screen. Alright guys, so ito na ating share screen. Super Lodi Tip Food Reimbursement. Kasi nga binabayaran ni Grab Pops yung mga fake bookings, customer no-show, customer na wrong pin. Lalo na yung mga cash na inabono ng rider, tapos ganun yung nangyari. So babayaran nyo ni Grab kung ating may re-report ng maayos. So ito yung kanya mga tips sa pag-report natin. Una ay i-double check natin yung food reimbursement request bago i-submit. Ayan, so yun yung sabi niya para sa atin. So mga requirements dapat na ihanda pag tayo ay mag-re-report. Ito yung katunayan na naghintay tayo kay customer ng 15 minutes. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga paps kanina na kailangan ay i-arrive natin pagkadating natin doon at make sure na nag-reach out tayo through chat at call kay customer para mapabilis ang request. Yan, siguraduhin nagantay tayo ng 15 minutes tapos patunay ng pag-contact kay customer. Ilang pwedeng gamitin, screenshot, tawag ng call, log chat, conversation sa Grab chat. Tapos ang pinaka-importante, yung resibo nakita ang order ng amount. Kasi babayaran nyo ni Grab yung order ng amount. Dapat ay nababasa ang detalye sa resibo. So ayan ang tatlong critical points sa pag-report natin. So tandaan na mga patunay na ito ay mahalaga. Kung hindi kompleto tama ay magsisul sa rejection ng iyong reimbursement. So pag hindi tama mga paps ay
madidecline siya, hindi siya ma-approve. Ayan siya. So ang pagproseso, ito yung step by step na pag-process ng ating report sa Grab no-show at customer wrong PIN. Para masigurong valid ang iyong request, sundin lamang ang mga sumusunod sa step. Step 1, ito siya. Pindutin ang arrive button kung nasa tamang drop-off location na at siguraduhin maghintay ng 15 minutes. Ayan yan mga paps, wag na wag natin kakaligtaan yan. Huwag tayong mag-base sa call o sa orasan natin o sa chat, oras ng chat natin kay customer. Dito tayo mag-base kung anong oras tayo nag-arrive, so doon na tayo magbilang ng 15 minutes. Pangalawa, kung tayo ay nakapag-arrive na at 15 minutes na-complete na natin yung booking. So pumunta tayo sa health center. Hanapin ang report Grab issue. Piliin na yung want to submit a Grab food order reimbursement. Paid in cash at sagutan ang form sa baba. Yan. So makikita natin yan doon mga paps, health center natin. So ito yung halimbawa ng form. Ito siya mga paps, ang halimbawa ng form. Meron dyan nakalagay what booking you are reimbursement for. So dalawang pagpipilian lang naman yan. Either is no show or either choose wrong PIN. Yan, kung mali. So syempre kung no show, piliin natin yung no show. Tapos ilagay natin yung description dito sa may box. Ilagay natin. Yan, for example, pagdating ko sa area, walang nagre-response. Kahit palis pa lang ako, hindi siya talaga tinawagan ko na sa lahat-lahat, ganyan. So bahala na kayo kung ano ilalagay nyo na description sa nangyari. Tapos yung upload proof of conversation with the conversation natin, i-upload natin dito. Pipindutin lang natin. So mas marami sa akin, madalas dyan yung tatlong chat, tapos yung call na chat, tsaka yung call ni Grab, tsaka yung call kay number ng call. Ayan siya. So dyan siya sa upload proof conversation, dyan siya sa taas. Tapos dito naman yung upload photo of the official receipt. So yung resibo na klaro yung pagkaka-picture natin, pagka-upload natin, yan dito siya. So ito yung halimbawa ng patunay na minessage natin si CS. Ayan, so nakita nyo naman guys na nagko-call siya, may call na mahaba. Ayan, ito naman yung example ng resibo. So kung check natin kung tama yung delivery number, GrabFood 563 per sample dito, sakto dapat kung ano yung nireport natin na booking siya. So kung may mga katanungan mga paps, comment lang kayo sa comment section. So ito na yung step by step mga paps. Maraming salamat sa oras nyo. Peace. Alright guys, so kung approve o disapprove ang ating report, so mag-message naman, mag-notification naman si Grab sa ating Grab apps. So this is one of the example na approve tayo. So ito, your issue has been resolved. Kanina umaga lang siya kasi kahapon ko to ni-report ng hapon. Dito natin, your issue has been resolved. I want to submit. Yan, Grab order reimbursement paid for cash. View natin kung anong sagot ni Grab. Ayan, sabi niya, kinalulungkot namin malaman na hindi nagpakita no show customer. So yun, di was ang paggamit ng app. Gusto na ipaalam, ang Grab reimbursement mo ay approve na at ang amount ay mga credit sa iyong cash wallet. So yun, amount 352. So yan siya guys. So pumasok na yung ating reimbursement. Ganun lang siya kasimple mga paps. So yun mga paps, ganun lang siya kasimple yung pag-report kay Grab. So nandun naman na siya sa health center. Yun, pinakita ko naman na kanina. So hope na may napulot kayo doon. So sa akin personally, since I was a Grab food rider since 2001, and ngayon 2025, 4 years na, would like to share sa inyo sa mga tatlong critical point na take away na rin para sa inyo kapag kayo ay nagre-report ng customer no-show at customer wrong PIN. So yung pinakauna na like critical point na gusto ko share sa inyo, yung arrive button. So madalas kasi mga paps, pag kayo nag-deliver na nakarating na tayo sa drop-off location, chinachat na natin o tinatawagan na natin si customer, hindi natin kiniklik yung arrive button, which is napaka-importante siya. Kasi nangyari na sa akin yun, nag-deliver ako sa customer, tapos chinat ko siya, tapos tinawagan ko siya, doon ko siya binilangan ng 15 minutes sa chat, kasi may oras yung chat eh. Tapos hindi ko napindot yung arrive button, tapos yung 15 minutes na
bigla doon ko pa lang in-arrive, tapos doon ko pa lang ni-report. Then pagka-report ko kay Grab, dapat pala pagkadating mo pa lang doon sa drop off location, pindutin mo na yung arrive kasi doon na siya magbibilang ng 15 minutes. And sa akin, sadly nangyari doon na yung report ko na yon ay hindi siya approved kasi nga hindi daw ako naghantay ng 15 minutes, which sumabot ako doon ng kulang-kulang 30 minutes na. Kaya lang hindi ko napindot yung arrive, kaya hindi siya na-count ni Grab. Lalo na yung pag-check doon sa pag-review doon sa booking na yon, na waiting time ko doon kasi hindi ko napindot yung arrive. Kaya napaka-importante niya mga paps, ipindutin natin yung arrive button para mabilangan tayo ng 15 minutes. Alright, so pangalawa naman mga paps na critical point na gusto ko share sa inyo sa pag-report nyo ng no-show at wrong pin. Pangalawa, i-report na natin kaagad. Kasi nangyari na sa akin yan na tayo ko mamayang gabi ko na lang i-report bago pa ako noon. At wala talaga si customer, no show talaga siya. Tawag, text, wala talaga siya. Tapos along the way, kinumplete ko na siya, sabi ko, pinicture ko na, screenshot ko na yung mga proof. Sabi ko mamaya ko na to mamayang gabi na lang. Mamaya ko siya i-report kay Grab. Tapos habang nagdi-deliver ako ng second booking ko, bigla ako kinaltasan ni Grab. So nin pala, ni-report pala ako ni customer na hindi ko daw na-deliver sa kanya, hindi ko daw dineliver yung item sa kanila. Which is, nandun ako, ang tagal ko naghintay, wala silang paramdam, kasalanan nila na nandun talaga ako. Tapos hindi ko lang na-report kasi pinamamaya-maya ko na yung report. Ayun, so naunahan tayo mag-report. So gusto kong i-point dito mga paps, pag may ganyan kayo mga senaryo, o re-report kayo, report ko na agad. Para kung sakali mag-report man si customer, so nauna na kayo mag-report, so kayo yung mako-consider, mas mananalo yung report nyo kasi nakapag-report na kayo. So yun, so i-report natin agad, huwag natin paabutin ng mamaya o kinabukasan pa. Okay? So yung pangatlong gusto ko i-share sa inyo na critical points sa pag-report ng no-show kay Grab, ito yung integrity natin sa pag-report. So kasi nangyari na sa akin to madalas, pag meron akong mga ganyan senaryo na no-show o wrong pin si customer, madalas na no-show. So na-deliver na natin, na-report na natin, tapos uwi na tayo, dali natin yung pagkain sa bahay natin or mag-deliver na tayo sa next booking natin. Tapos bigla silang mag-reach out, "Kuya, sorry. Kuya, pasensya na. Nakatulog ako, may ginagawa kasi ako, hindi ko napansin." Pero na-report na natin kay Grab. Baka pwede kuya na ganto ganyan, dali mo dito kuya, ganyan. So, it's a big no mga paps. Huwag niyong gagawin yun kasi it's already reported na and then supposed to be i-approve na yun ni Grab at babayaran niya kayo. So, illegal yun kung i-deliver niyo yun sa kanila tapos babayaran kanila, isa dishonesty mga paps. Pwede tayong maano doon, ma-ban yung account natin, ma-suspend yung account natin kasi nireport natin na no-show pero na-deliver naman natin. 'Di ba? So babayaran tayo ni Grab tapos binayaran tayo ni customer. Isa kasi may own experience madalas sa ganyan no-show tapos bigla si customer nakakaligtaan niya umabot sang oras, yung iba nakatulog. Talagang kinukulit ka talaga nila, nagpapawa sila, minsan nagagalit pa sa'yo na i-deliver mo na kuya, babayaran ka naman, babayaran ko na lang yung waiting time mo pero na-deliver mo na, so wag mo nang i-deliver mga paps kasi na-report mo na. So better to say na sorry ma'am, na-report ko na po kay Grab, i-report ko na lang po din kay Grab at order na lang po kayo kung cash. So ganun na lang na i-explain nyo sa kanila ng maayos, huwag kayo makipag-away, madalas kasi nakikipag-away yung mga lalo na yung mga na-report natin na GrabPay, madalas nakikipag-argue sila para mahanapan kanila ng buta. So paliwanag na lang natin na report na natin kay Grab and be responsible customer na lang sa susunod. Yan, kasi kung pupunta tayo doon tapos i-deliver na, bayaran tayo tapos na-approve yung natin, yung reimbursement natin kay Grab, babayaran tayo ni Grab, isa fraud pa rin. So form of fraud pa rin, theft and daya pa rin. And supposed to be pag nag-report naman sila kay Grab na ganun na nangyari, hindi lang ako sure pero ang sabi ay binabalik naman ni Grab yung pera nila, lalo na yung GrabPay, as a form of voucher or anything na pwede sa kanila para makapag-book ulit sila. So yun, kung na-report na natin mga paus, ipaliwanag na lang natin na hindi na namin madi-deliver na already reported at be responsible na lang sa susunod. Ayan, para mas clear yung concept. Maraming salamat. So yun lang gusto kong i-share sa inyo kung paano mag-report kay Grab ng no-show at customer wrong pin. Alright, so kung meron kayong mga tanong, ideas, please comment below. So maraming salamat para sa time na ginugol nyo sa video na to. Hope meron kayong napulot. Alright, muli, this is Lowell Tots, nagsasabi na it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Muli, hanggang sa muli, bye bye, peace.